Francine's POV. Bruha ka? Bakit kasama mo yan? Pabulong kong tanong kay Aiza na makalapit siya sa akin. Pakiramdam ko tuloy naging tood ako sa pagsasayaw sa harap ng customer. Hinila niya naman ako paalis sa table 5 tsaka bumulong din pabalik. Suyuin mo na ngayon din yan si Papa Pogi at mukhang masama ang timpla. Bilis! Napatingin tuloy ako nang wala sa oras kay Kyle na ngayon kunot ang noong nakatitig din sa akin. Akmang ngingitian ko na siya nang bigla naman akong talikuran ng pugok bago walang pakailam na naglakad papalayo. Aba, attitude ang loko. Giit ko sa aking sarili. Dali-dali ko rin siyang hinabol upang kausapin. Kyle, sandali lang naman. Ngunit hindi natinag ang bugok. Hoy Kyle, wait! Sigaw ko pa nang tuloy-tuloy lang siyang naglalakad papunta sa mga kaibigan niya. Di ko rin alam kung bakit ko siya hinahabol pero pakiramdam ko dapat kong pagaanin ang loob niya. Pero teka, galit ba siya? Kyle, ano ba? What's your problem? Napahinto ako kaagad at natameme nang bigla siyang sumigaw. Pati tuloy mga kaibigan niya nakatingin na sa amin ngayon. Ano nga bang problema ko? Bakit ko nga ba kasi siya hinahabol? Nang mapatingin ako ulit sa kanya, nakakunot ng noo niya, tila ba inip na sa akin. Hay buhay, bahala na nga. Narito na rin naman ako, edi sige, ituloy na. Payag na ako sa gusto mo. Tumaas naman bigla ang kilay ni Kyle nang dahil sa sinabi ko. Pinagkrus niya pa ang braso saka naghihintay sa kasunod ko pang sasabihin. Hindi ko naman alam kung tama bang sinabi ko at kung dapat ko bang sabihin ang nasa isip ko. Pero sabi ko nga narito na rin lang ako, push na. Payag na ako maging fubo mo. What the? Strong ang aming jumbo kuno. Dinig kong sigaw ng dalawa sa mga kaibigan niya. Nakadama tuloy ako ng hiya sa sarili. Ano ba kasi yung pesting fubo na yun? At bakit yun ang nasabi ko? Ikaw na talaga ang pinakasira sa lahat ng sira. Singhal ko sa aking sarili. Lumapit naman sa akin si Kyle. Nginitian ako ng bahagya. Hinawakan niya rin ang siko ko para hilahin paalis sa lugar ng mga kaibigan niya. Hoy, teka naman. 4 na pulgadang takong ko, baka gusto mong magdahan-dahan. Alam mo ba kung anong fubo? Baliwalang tanong niya habang hawak ng palapulsuhan ko at inihila pa rin ako patungo kung saan. Hindi. Mahalik ko ba kasi sa pinagsasabi mo? Tsaka ikaw ang nagsabi nun, di ba? Balik tanong ko naman sa kanya. Where is your room? Kumunot ang noo ko dahil sa tanong ni Kyle. Babanyo ba siya? Meron namang banyo sa VIP ha. Pero dahil masakit ang paa ko'y mukhang kailangan ko na rin munang pumunta sa silid namin. Alika, sumunod ka sa akin. Sa pagkakataong to ako naman ang humila sa kanya. Hiyang-hiya naman kasi ako sa pangangaladgad mo, no? Daig ko pang batang na pinawi ng tatay. Giid ko pa bago baliwalang binuksan ang silid namin. I show you what was FUBU all about. Nanlaki ang mata ko nang walang sabi-sabi. Binuhat niya ako at inupo sa mesa. Anong ibig mo sa... Inagkan niya ang labi ko dahilan para mapatigil ako sa pagsasalita. Nanlaki pa ang mata ko sa ginawa niya kasabay ng pagtanggal ng damit ko. Fuck body, Francine? Aniya sa pagitan ng aming ginagawa. What do you mean? Maang natanong ko sa kanya. That's what FUBU means. Fun body. Mas lalo pang lumaki ang mata ko sa sinabi niya. Nais ko man siyang itulak at tanungin patungkol sa pesting FUBU na yon, hindi ko na magawa. Pakiramdam ko bigla ko ng hina at tayong mainit niyang haggan lamang ang nagpapalakas sa akin. Napahawak ako sa balikat niya na mas lalong lumalim ang ginagawa niya sa akin. Kyle? Bulong ko habang naglalakbay ang kanyang labi. I don't know whether I push him or pull him to give me more. Ngunit ang naramdaman ko ngayon lampas sa kasiyahan. Kyle, we're in Club V. Giit ko pa habang mariing nakahawak sa balikat niya. The door was locked, just be quiet. It will be quick. Matapos niyang sabihin yon, kaagad niya akong hinila patayo bago baliwalang pinaharap sa pader. Can you do me a favor? He asked. Ano na naman? Pasigaw ko namang tanong. Ngunit ang atensyon ko'y nasa mga kamay niya na walang pakundangang naglalakbay pa rin. At habang inaalis ang suot kong nasa ibaba, kumapit ka na mahigpit at kahit anong mangyari, huwag sisigaw ng malakas. Tumango na lang ako bilang tugon sa kanya. Maya-maya pa'y sinimulan na namin ang kanina pang gustong mangyari. Halos kapusan na ako ng hininga dahil sa ginagawa niya sa akin. Akmang magsasalita sana ako na marinig ko ang pamilyar na boses ni Aiza. Francine, nariyan ka ba? Peste, paano pa ba ako makakasagot ng maayos kay Aiza nito kung kulang na lang ibangga ko ni Kyle sa pader?
Ganoon pa man, pilit kong nilalabanan ang kakaibang nadarama ko upang sagutin si Aiza. "O bakla, anong kailangan mo?" Napakagat-labi pa ako nang gumalaw si Kyle mula sa likuran ko. Kung wala lang kami dito sa silid ng Club V, malamang ay napasigaw na ako ng malakas. "May customer kasi na gusto makipag-date sa'yo. Ano bang ginagawa mo dyan? Bakit nakalak pang pinto?" Daig ko pang dahan-dahang nawawala sa kahihiyan dahil sa nangyayari ngayon. Di ko na alam kung ano bang dapat kong unahin. Kung si Aiza na balak pa yatang makipag heart-to-heart talk sa akin o si Kyle na walang patid sa paggalaw mula sa likuran ko. "Don't you dare go out and date with someone else, Francine. I am very possessive. Baka madala ko sa kabilang buhay ang mga lalaking gustong i-date ka." Pabulong ngunit may diin ang katagang iyon na binitawan ni Kyle. "Kayo na lang, bakla. Nagdudumi kasi ako eh." Sigaw ko. Narinig kong malakas na halakak ni Aiza mula sa labas. Gayon din ang pigil na tawa ni Kyle. "Peste? Tutuloy ka ba? Nakangamoy kasi rito ngayon sa banyo kaya nila ko muna ang pinto." Dagdag ko pa. "O siya, sige na pala, Bax. Si Gladys na lang magpo-proxy sa'yo. Balik na ako sa VIP at mukhang ganado ka pang dumumi dyan. Enjoy!" Pakiramdam ko'y namula ang buong muka, pati na rin ang tenga ko sa sinabi niya ni Aiza. Narinig niya kaya akong sumigaw ng mahina. May ideya ba siya sa nagaganap dito ngayon sa loob? "Your friend says enjoy. Pwede ka nang sumigaw ng malakas ngayon." Muli namang giit ni Kyle. Di nagtagal, pinagpatuloy na namin ang naudlot naming pag-iisa. Walang sinayang ni sandali si Kyle para makasalo ko at makalipas ang ilang sandali, sabay na naming naabot ang suktulan. Kapwa haboliningang lumaustos kami sa lapag. Nakahagpos pa rin sa akin si Kyle, akala mo mawawala ako sa tabi niya. That was mind-blowing. Can we do it again? Nakurot ko na lang ang tagiliran niya dahil sa sinabi niyang iyon. Kung di baga naman nuknukan siya ng hilig, katatapos lang humihirit na ulit ng isa pa, aba matindi. Ano nang plano ngayon? Napabuntong hiningang tanong ko bago kumapit sa nakalahad niyang kamay upang tumayo. "Still the same, Francine. I told you. Take it or leave it." Baliwalang sagot niya na akala mo'y nakikipag-close deal sa mga investors. "Anong ibig mong sabihin?" Kuryosong tanong ko naman. Mariin siyang tumitig sa akin bago ngumiti at nagsalita. "Be my paid girlfriend. I will make you happy while earning some money. But I don't want to see you again here at Club V. You will be exclusive to me and mine alone." Sa kabilang banda, 3 araw makalipas ang naganap sa silid namin ni Club V, ay hindi ko pa ulit nakita si Kyle. Di naman sa nagdedemanda kung makita siya araw-araw. Hindi ko lang din maawasang mag-isip ng kung ano-ano. Hanggang sumapit ang linggo pero wala pa rin talaga siya. Siguro nga hanggang doon na lamang talaga ang kung anumang nangyari at meron sa aming dalawa. Baka nga nakalimutan niya na rin yon. Dahil sino ba naman ako? Ganda lang talaga at katawan ng puhunan ko. Pero kung wala yon, malamang di rin naman ako mapapansin ng bugok na yon. Nang sumapit ng 7:00, pinatawag kaming lahat ng manager at kagad na nag-meeting. Hindi ko rin alam kung bakit at para saan. Ngunit bigla akong kinabahan. Si Aiza tahimik lang din sa tabi ko. Pati na rin si Mommy Gracia narito. Ngunit wala si Gladys. Ngayon ko lang din napansin na pang-4 na araw na siyang laging wala. "Everyone, listen up." Malakas na sigaw ng manager namin dito sa Club V. Pangalawang beses ko pa lang din siya na nakita ngayon. I received a phone call from a police officer. Nagkaroon ng mahinang bulong-bulungan. Kahit ako hindi ko maiwasan na mapahugot ng buntong hininga sa sinabi nga ng manager namin. Ngunit mas kinabigla ng lahat ang sumunod pang sinabi niya. Our friend, co-worker, and one of my star dancer Gladys ay natagpuang wala ng buhay. Nanlaki ang mata ko at napatakip sa sarili kong bibig. Hindi makapaniwala kung totoo ba o tamang aking narinig. Tumingin ako kay Aiza na ngayon lumuluha na, habang si Mommy Gracia naman halos manlambot sa balitang narinig niya. Iniimbestigahan pa kung ano ang turing na nangyari, ngunit may nakapagsabi na may kasama siyang lalaki, isa siguro sa customers dito sa Club V. Nangyari yon 3 araw na nakakalipas. Tiningnan niya kaming lahat bago muling nagpatuloy. Nais kong mag-ingat kayong lahat at hindi na sana mangyari ulit ito. Club V will shoulder all the expenses including burial and autopsy of Gladys. Matapos yon, pinabilik na rin kaming muli sa kani-kaniya naming trabaho. Ngunit magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Gladys, one of my closest friends here at Club V, found? Wala na.
And that was 3 days ago. Ibig sabihin, may customer kasi na gusto makipag-date sa'yo. Ano bang ginagawa mo dyan? At bakit nakalak pa ang pinto? Biglang bumalik sa alaala ko ang mga sinabi nga ni Aiza. 3 araw nang lumipas. O siya, sige na pala, Bax. Si Gladys na nang magpo-proxy sa'yo. Balik na ako sa VIP at mukhang ganado ka pang dumumi dyan. Enjoy! Kung hindi siguro nagkataong may ginagawa kaming kababalaghan ni Kyle nung araw na yon, hindi kaya... Alam mo bang si Kervin Blanco, ang huling customer na nakasama ni Gladys? Pabulong, ulit mariing tanong sa akin. Ni Aiza, huli ko may kinalaman siya sa pagkawala ni Gladys. Giit na sambit niya pa. Kervin Blanco? Wala sa loob, nasambit ko. Siya ang customer na nais akong itikadate nung araw na yon. Kung siya, ibig sabihin, ako dapat ang napahamak? Tumingin ako kay Aiza na ngayon ay nakatingin lang sa kawalan. Tulad ko, malamang iniisip din niya ang nangyari sa kaibigan namin na si Gladys. Tingin mo ba si Kervin ang pumaslang kay Gladys? Balik tanong ko sa kanya. Pakiramdam ko nga ay nanlamig bigla ang katawan ko nang muli kong banggitin ang pangalan ng lalaking iyon. Siya rin ang lalaking muntik na akong gawa ng masama. Ngunit sa pagkakaalam ko ay nakakulong na siya ngayon. Hindi kaya nakalaya siya dahil anak siya ng governor? Muli sana ako magtatanong kay Gladys nang bigla akong tinawag ni Mommy Gracia upang saluhan sa table ang nag-iisang lalaki sa gilid. Mukha siyang foreigner, lalo na nung tuluyan ko siyang malapitan. Kulay abo ang mga mata na halos kapareho ng sa akin. Mapula ang labi, maputi, matangos ang ilong at higit sa lahat, pogi. Good evening, sir. Patanong kong bate. Tumingin lang siya sa akin na para bang wala siyang pakialam. Ngunit kalaunan ay ngumiti din naman. Pilit namang suplado. Gusto mo pa bang sayawan kita habang umiinom? Muli kong tanong. Di yata tumatalab sa kanya ang karisma ng isang Francine. Aba, choosy yata ang isang to. Sabagay may karapatan naman siya. Hot eh. No, just sit and drink with me. Baliwal ang sagot niya. Namumula ang mukha, mapupungay ang mga mata at walang keme na magsasalita. Tama nga ang kutob ko. Singlot na si Chong. Mukhang marami ka na pong nainom, sir. Makakauwi ka pa ba niyan? Concern lang naman ako sa kanya. Tingin ko kasi may problema sa puso ng isang to. Tumingin lang siya sa akin at muling tumungga sa beer na iniinom niya. Ni hindi man lamang ako pinansin. So anong silbi ko rito? Palamuti? Christmas light lang ang peg? Sir, pwede po ba yung kaibigan ko na lamang ang paupain ko rito saglit? Baba niyo lang ako. Pinilit kong umiti kahit na nga ba mga lingali ko na siyang singhalan. Kala mo naman kasi kung sinong snob. Club B din naman ang baksak niya. Akmang tatayo na ako nang bigla na lang magkagulo sa labas. Di ko alam kung bakit, ngunit na marinig ko ang mga naghihiyawang tao, nakadama ako ng kaba. Walang kikilos. Magsida pa kayong lahat. Dinig ko pang sigaw ng isang opisyal na polis. Sa kabiglaan na nakisabay na akong tumakbo, tulad na iba pang dancer na nagsisitakbuhan na papunta sa exit door. Francine dito, bilis! Napatingin ako kay Aiza na nagmamadali na rin. Ngunit nang malapit na ako sa kanya, bigla na lang kinalabit ng pulis ang gatilo ng kanyang armas. Nakasasamang palad, dumaplis sa hita ko. OMG! Sa poong hita, napaupo ako sa kalagitnaan ng mga nagtatakbuhang mga tao. Wala na akong kawala at hihintayin ko na lamang na damputin ako ng mga pulis. Pero para saan? Baka may raid na nagaganap ngayon. Hold on! Mula sa kung saan bumungad sa akin ang lalaking customer ko kanina. Bale walang binuhat niya ako at tumakbo na rin papalabas. Just hold on tight, giit niya pa. Kumapit naman ako na mahigpit sa balikat niya. Ngunit pakiramdam ko na lalabo na ang paningin ko. Hanggang sa namalayan ko na lamang iniupo niya na ako sa loob ng sasakyan. Ginawaran ko siya ng hagkan sa pisngi hanggang sa dahan-dahang dumaustos pababa. Thank you. Halos pabulong kong sambit bago tuluyan ng dumilim ang aking paningin. Edison's POV. Sa kabilang banda, mabilis namang pinatakbo ni Edison ang sasakyan. Habang paminsan-minsan tinitingnan ang babae ngayon ay walang malay na. Hindi niya alam kung saan niya ba dapat dadalhin ang dalaga. Bukod kasi sa hindi niya naman ito kilala, wala rin naman siyang tutuluyan kung hindi sa Dayton's Hotel lamang kung saan siya nakabook. Hindi niya rin sigurado kung papapasukin ba siya doon ngayon.
Lalo na nga't may kasama siyang babae na may sugat pa ang hita. Peste, what should I do? Tanong niya sa kanyang sarili. Dahan-dahan niyang niyakap ang walang maning na dalaga upang pangkuin palabas. Ngunit dahil wala ngang malay, mas nahirapan siya sa sitwasyon nilang dalawa. Muli niya itong iniupo ng maayos at balak sanang gisingin. Hey miss, naririnig mo ba ako? Tanong niya sa dalaga, ngunit hindi ito sumagot. Wala na siyang ibang nagawa pa kundi buhati na ito. Binalaban na rin ang jacket niya sa hita ng dalaga upang hindi makita ang pagdurugo nito. Nang makapasok sa loob ng Dayton's Hotel, kaagad na rin siyang sumakay sa elevator. Buhat na rin ang dalaga, pinindot niya ng 15th floor kung saan naroon ang unit niya. Maya-maya pa'y tumunog ang elevator, huminto sa 15th floor. Kaagad siyang lumabas at nagtungo na sa kwartong inuukupa niya. Nang makapasok, marahan niyang inihiga ang dalaga sa kama. Pupunta na rin sana siya sa kusina upang ihanda ang mga gamit na kakailanganin niya. Sa paggagamot ng sugat ng dalaga, nang bigla itong humiga patalikod, dahilan para makita niya ang kulay pulang balat sa likod ng dalaga na kaparehong-kapareho ng balat sa braso niya. Kung di siya nagkakamali, ganon din ang balat ng nawawala niyang kapatid 15 taon na nakalilipas. Nilapitan niya ang dalaga, pinakatitigan ng kulay pulang balat nito sa likod. Puno ng kalituhan at katanungan, naiusal niya ang pangalan ng kapatid na matagal na nilang hinahanap. Francine? Francine's POV. Nagising ako sa mahinang tapik sa balikat ko at kirot mula sa hita ko. Puting kisame, ingay na nagmumula sa air condition, aroma ng isang putahe at tunog ng telebisyon. Yung mga nakita at dinig ko na suriin kong paligid sa pagkamulat ng mata ko. Nasaan ako? Akmang tatayo na ako para tumakbo palabas dahil sa takot ko nang bigla ko nadama. Nang bumukas ang pinto, bumungad sa akin ang customer ko kanina. Finally, nagising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? Are you hungry? Nakangiting bungad niya sa akin. Anong ginagawa ng lalaking ito dito? At bakit kasama ko siya? Hindi kaya nagsalo ba tayo? Baliwalang tanong ko. Peste? Wala ako ibang maalala kundi ang raid na naganap sa Club V at ang dumaples na bala sa hita ko. Matapos yun, wala na ako ibang maalala pa. Hindi ko nga rin matandaan kung paano ako nakapunta rito. No, I can never do that, lalo na sa'yo. Sa sinabi niyang yon, napataas ang kilay ko. Bakit parang diring-diri siya sa akin? Malinis naman ako, no? Naliligo ako 3 beses sa isang araw, kaya panatag ako sa amoy ko. Naglilibag ako, di rin naman mukhang uhugin. Itsura na mo kong na to, diring-diri lang. As if naman may malala akong ketong sa katawan para pandirihan mo, no? Umupo ako mula sa kama at sunod-sunod pang nagtanong sa kanya. Ano bang ginagawa ko rito? Paano ako napunta rito? Ano at bakit kasama kita? Baliwala na lumapit siya sa akin. Nilapag ang tray na dala niya sa bedside table. Kumain ka na muna. Marami akong gustong itanong sa'yo. Aniya na kinataas ng kilay ko. Close na kami? Kinuha ko ang tray na naglalaman ng fried rice, bacon, egg, fresh orange juice at tinapay. Base sa pagkain inihanda niya, malamang napakarami niya ng tanong na inihanda.